Sa paghahanap ng pag-ibig, may kanya-kanyang pamantayan. Ngayong Love Month, may payo ang ilang eksperto para sa mga naghahanap ng kanilang Miss o Mr. Right. Live mula sa Quezon City, si Cedric Castillo may paandar. Yes, Jessica, alam mo, napakadali raw sadya na mahulog ang loob natin sa ating mga kapwa. Lalong-lalo na raw, ito ay isang basic need o pangangailangan ng kahit na sinong tao raw. Pero kung wagas sa pag-ibig daw ang pag-uusapan, ay ibang kaso na raw ito. Lalo pa kung minsan, kailangan daw na mawala ang kilig, kailangan mawala ang excitement bago pa pumasok yung tinatawag natin na true love. Barangay LS 97.1. Tugstugan na. Magandang gabi po mga kabarangay. 9 PM na naman. Gabi-gabing takbuhan ng mga naghahanap ng makakausap, makakakulitan at baka sakaling makapareha. May ilan na rin daw tambalang ibinunga ang programang Wanted Sweetheart ni Dan Villanueva aka Papa Dan. Hindi raw biro ang maging tulay, lalo pat boses lang ang puhunan ng mga searchy at searcher na tumatawag. Kasi hindi sila magkakilala, hindi ko alam yung background, kung anong pinanggalingan, kung ano yung ugali. So hahanapin mo yung common sa kanilang dalawa. I think yun talaga sa start ng bawat relationship, yung simula, yung kung saan kayo magkakasundo. Pero kahit pala si Cupido, tinatamaan din daw ng pana. Nito lamang Nobyembre, itinigil na ng DJ ang sariling paghahanap matapos madaan sa pangungulit ang GF na si CJ. Nagpa-picture sa akin din na isa. Hindi ko tinitignan siya. Hindi ko siya tinitignan. So nakatingin lang ako sa cellphone. Ayan, selfie. Pagka-selfie, pagka-kuha ng litrato, parang tumigil yung mundo ko. Sabi ko, hi, itag mo ako Sabi ko, please tag me. Sa Twitter yon. Kasi hindi ko alam kung paano ko itatanong. Kahit anong turo ko ng diskarte sa Wanted Sweetheart, kapag ikaw na pala yung nandun sa sitwasyon, matatahimik ka. Babae, lalaki, beki o straight, kolehiyala o maton sa kalsada, kahit anong hilat siya pa, wala raw hindi matutunaw sa 4 na letrang ito. Siyempre, pag walang pag-ibig, walang buhay. Abnormal na ng tao, wala nung siguro. Kung walang pag-ibig sa buhay mo, malulungkot ako. Bakit po? Siyempre, unang-una gusto kong gumawa ng anak. Biologically, we are meant to reproduce, meaning, there must be an attraction for the male species with the female species para mag-multiply. And love and sex are those factors. Iba't ibang paraan, sari-sariling batayan sa pagpili ng kapareha, pero iisa ang hanap. Dapat yung swak. Para sa akin talaga yung di masahid sa ulo. Tsaka yung maintindihan talaga yung mga ginagawa ko sa buhay. Pagmamalasakit siguro, mahalaga. Sigurado ka na talaga na siya na yung gusto makasama habang buhay. Sa kultura natin, mas karaniwan ngang mga barako ang naniningalang-pugad. Pero hindi raw ibig sabihin, ibinababa na ni Adan ang bandera. Pilosopiya at payo nga ng komedyanteng si Ramon Bautista sa mga kapareho niya ng kalibre. Kung ano yung hanap nila, yun din yung hanap natin. Alam mo yung kiligin. Siyempre, mga lalaki, choosy yan. Alam mo yung may risk kasi na ma-heartbroken, ganyan. So, mas kailangan natin maging choosy pag hindi tayo yummy. Kasi syempre, kailangan mong magkaanak, di ba? Pag pangit ka, tapos napili mo pangit, edi ang pangit ng anak nyo. Para naman sa mga girls, labanan daw ang trauma. Payo ni Monra, huwag matakot na muling sumugal at maniwalang nandyan lang si Mr. Right. Ako, pang tunay na pag-ibig talaga ako. Pero may mga ibang babae dumadating, si Ramon Bautista, gagamitin ko lang ang katawan nito, ganyan. Yung alindog niya. Pero yung tamang babae na pangtunay na pag-ibig din sa akin, saka yung pangtunay na pag-ibig sa kanya, kung nagkatagpo yun, boom! Hanggang lolo-lola na kami, magpapalitan kami ng pustiso. True love, does it exist? Of course it does. Why do you think so? Because it does. Because I am experiencing it now. You program yourself to love this person. So, hindi siya yung parang destiny type. Sabi ng relationship counselor na si Dr. Deliosa, kung ang physical attraction, infatuation o maaaring love at first sight na rin, bigla-biglang dumarating ang wagas na pag-iibigan, panahon lang ang makakapanday. The truth is, true love doesn't really depend on feelings of love. So contrary to yung iniisip ng iba na it's just a fuzzy feeling, feeling good, feeling warm inside, it's really hard work. And in fact, sometimes the feelings of love disappear
but then there's still the commitment to stay in the relationship. Alam mo, Jessica, ilang araw na lang may experience o makaka-witness na tayo ng ganitong mga eksena sa Metro Manila at sa iba't ibang bahagi ng bansa, lalo pa February 14 na. Sabi ng mga nakausap natin, isa raw sa hindi magandang rason para magkaroon ng relationship ay yung humabol lamang para dun sa Valentine's Day na isa-celebrate natin a few days from now. Jessica? Nagpaalam ka ba dun sa kinunan mong naghahapunan dun sa yung background? Invasion of privacy yan. Ay, wala problema, Jessica. Makakakilala natin. Actually, willing na willing sila na makunan dito sa ating live extra, Jessica. Okay. Pero interesting yung sinabi ni Dr. Del Llosa na parang hindi siya feeling. Kasi, di ba madalas nirarason, ano ba umiiral? Utak o puso? Di ba? And then, sinasabihan ka rin ng yung mga nakatatanda na there's a reason daw kung bakit mas mataas ang lugar ng utak kaysa sa puso. Kasi yun daw ang dapat pairalin. Ano ba talaga? Alam mo, tama yung nasabi mo, Jessica, napakaganda yung explanation dyan ng resource person natin. Ang sinasabi dyan, yun yung tinatawag na psychology of love. Kapag natapos na raw yung infatuation o yung kilig o yung physical attraction, yung sinasabi natin na love at first sight, kumbaga nakita mo na yung partner mo, alam mo na kung ano yung mga yung mga negative sides tungkol sa kanya, and then willing ka pa rin na mag-commit para dun sa for the sake na tumagal yung relationship nyo. That's when true love comes in daw, sinasabi niya. Kumbaga, yung mga kilig na ganyan, mawawala na yan, pero yung commitment nyo, yun yung magpapatibay dun sa relationship, Jessica. Maraming salamat sa'yo, Cedric Castillo.